Bago tayo magsimula sa ating kwento, gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng nag-encourage sa akin na magpatuloy at sa lahat ng mga idol nating mga taga-subaybay. At nagpapatuloy ang ating kwento sa bida natin si Tang Feng na nag-alala dahil malapit nang maubos ang kanyang kulangot. Pasintabi sa kumakain pero nagpatuloy pa rin siyang gamitin ang kanyang secret technique shotgun. At nagsitalsikan nga ang bawat natatamaan. At nagsibanggan nga sila sa pader. At napahanga naman si Tang Feng sa kanyang kakayahan dahil kahit pagbato lang daw ng kulangot ay napakalakas na kaya nagustuhan daw talaga ni Tang Feng ang small vitality pills. At may misteryoso hanggal na naman ang dumating at na-impress daw talaga siya dahil na-master daw ni Tang Feng ang secret weapon sa bata nitong edad. Kaya oras na daw na magpakitang gilas siya. Ang pangalan pala ng hanggal ay si Uncle Hao at parang may kamukha siya mga idol sa Kung Hustle ata yun, comment nga kayo kung alam nyo. At tinuro na nga ng hanggal na si Liu ang ating bida dahil pinatomba daw ni Tang Feng ang kanyang mga bodyguard. At tinuro din siya ni Tang Feng dahil hindi daw siya ang biktima dahil sila daw ang nagsimula. At sino ba daw ang matanda at dapat wag daw itong makialam dahil ayaw niya daw saktan ang matanda. At tumawa naman ang matanda dahil kung kaya daw siyang saktan ni Tang Feng magpapasalamat daw ito. At linabas na nga ng matanda ang kanyang spiritual na kakayahan at lumabas ang kalansay na pariho sa kanya na hairstyle. At nagulat Wow! naman si Tang Feng dahil bigla daw lumabas ang skeleton sa likuran nito, at nagtataka rin daw si Tang Feng dahil pariho daw ang matanda at skeleton ng hairstyle pero kalimutan na lang daw muna. Kaya iatakihin na lang daw niya ito pero nakatayo lang naman ang matanda. At kanya nga itong sinalo ng walang kahirap-hirap. At nagtaka naman si Tang Feng dahil sinalo lang ito ng matanda ng walang kahirap-hirap. At nagmayabang naman na sinabi ng matanda na kaya niya daw saluhin ang bala at nagmalaki naman ang isang hanggal na lagot na daw si Tang Feng dahil ang kalaban niya daw ang sikat na ultimate killer sa Jin Province, si Master Hao yun. At tinuro naman ng hanggal si Tang Feng na para daw sa kanyang Uncle Hao ang hidden weapon daw ni Tang Feng ay walang silbi at tingnan na lang daw nito ang kanyang sarili. Dahil ang internal force daw ay naaapektuhan ang katawan ni Tang Feng at nagtaka naman si Tang Feng dahil biglang tumulo ang dugo sa kanyang ilong. At napapikit naman ang matanda dahil sa isip nito na nagdugo ang ilong ni Tang Feng dahil nasobrahan siya sa pagdampot ng anong bagay sa ilong nito. At natatawa naman na sinabi ng hanggal na bogbogen na daw ni Uncle Hao ang asi habang nasa tubig pa. Bigla namang nang ngumisi ang matanda at wag daw siyang sisihin ni Tang Feng at atakihin niya na daw ito. At bigla nang nagdash ang matanda at aatake kay Tang Feng. At natama naman si Tang Feng nito sa may dibdib. At napasuka na lang ito ng dugo dahil napakabilis daw ng matanda. At naghanda pa nga ito ng sunod na atake at tanggapan daw ni Tang Feng. At pinipilit naman itong iwasan ni Tang Feng. Pero ginamit nga ng matanda ang pamatay niyang atake na Evil Palm, Rooster's Eye. At nang malapit na ang atake ng matanda, tiningnan lang naman ito ni Tang Feng pero nababagalan nga ito. At sinuntok niya ito ng malakas. Buong-buo nga niyang sinalo ang suntok ni Tang Feng. At bigla nga itong nawala ng malay at namuti ang mata. At napatulala na lang ang hanggal dahil hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. At nagpagpag na lang si Tang Feng ng kanyang kamay at sinabihan ng matanda na napakahain nito at baka hindi pa daw ito kumakain. Kaya sinabihan niya na ang hanggal na baka gusto niya ring lumaban daw iyan niya na daw. At bigla naman, itong lumuhad at humihingi ng tawad dahil hindi niya na daw uulitin ang pagpangahas. At pwede na rin daw magbinta si Tang Feng kahit kailan niya gusto. At napunta tayo sa tinitingnan ni Tang Feng ang kanyang cellphone at nagpapasalamat dahil sa Circle of Gods. At makikita natin ang Grassland Villa at sumisigaw ang bantay kay Manager Liu dahil dumating na daw ang delivery boy. At napawaw naman si Manager Liu dahil sa kanyang nakita dahil napakadami daw ng iba't ibang gulat maliban sa tomatoes. At napatawa naman si Tang Feng dahil gusto niya daw i-expand ang product range. At sa isip pa ni Tang Feng na nakiusap daw siya sa Silverhorn sa ilang furnace ash para sa fertilizer na mas maganda kaysa Divine Dirt. At habang hinawakan ni Manager Leo ang dambuhalang carrots pinupuri niya naman si Tang Feng dahil napakatalino daw nito at karangalan niya daw na makipag-trade kay Tang Feng. At biglang ang nag-ring ang cellphone ni Tang Feng. At humihingi ng tawad kay Manager Leo dahil titingnan niya daw muna ang WeChat dahil may nag-message. At okay lang daw dahil napaka-busy daw ng ating bida. At makikita natin na si Wang Ting pala ang nag-friend request. At nagulat naman si Tang Feng dito at si Ting Ting pala at maganda daw ito. At nagpatuloy nga ang ating kwento sa nagulat na si Tang Feng dahil kay Ting Ting at tinanong naman siya ni Manager Liu kung sino si Ting Ting. At sinagot naman siya ni Tang Feng na ang kanya daw previous na ka-blind date at gusto daw siyang maging friend sa WeChat. At natutuwa naman siyang tinanong ni Manager Liu kung blind date ba daw at naging sila ba daw ni Tang Feng.
At malungkot naman si Tang Feng dahil paano daw maging sila at kung alalahanin daw ang nangyari. Isang buwan na daw ang nagdaan nag-meet daw sila at tinanong ni Tang Feng kung siya ba daw si Tingting. At lumingon naman ang magandang babae at ngumiti at o daw at kung si Tang Feng daw ba ang kaharap niya. At nagtumanggo naman si Tang Feng na namumula dahil kagandahan ni Tingting. At bigla na ang galang lumapit si Tingting at tinatanong kung anong star sign ba daw si Tang Feng dahil napakagwapo daw nito. At wala namang nasabi si Tang Feng dahil tulala peren sa kagandahan ni Tingting. At tinaya na nga siya ni Tingting na humanap daw sila ng lugar at pinagpapawisan naman na sinabi ni Tang Feng na malapit lang daw ang bahay niya baka pwede daw dun. At nagpa-cute naman si Tingting na kung sa bahay ba daw ni Tang Feng. At payutol-yutol naman na sinabi ni Tang Feng na hindi na lang. Pero pumayag naman si Tingting at pumunta na do sila. At naalala peren daw ni Tang Feng na napaka-cute daw ng smile ni Tingting at nabaliw daw talaga siya doon. At excited naman si Manager Liu na nagtanong naman great daw tapos anong nangyari pagkasunod. At nang maka-rating na daw sila sa harap ng bahay ni Tang Feng, nag-double check daw si Tingting at tinanong kung yun ba daw ang bahay ni Tang Feng at nag-o naman si Tang Feng dito. At makikita nga ang luma at sira-sirang bahay ni Tang Feng at nagkalat pa ang basura sa labas ng bahay nito. At nang malaman daw ni Tingting ito bigla na lang itong nagpaalam at tumatakbo. At ang kasunod daw ay wala ng kasunod. At natatawa naman na sinabi siya ni Manager Liu na wag daw nawala ng pag-asa si Tang Feng, siguro daw hindi pa na-realize ng babae na ang kasal daw ay hindi nakabase sa pira kundi sa pagmamahal. At napatanong naman si Tang Feng kung papaano nangyari yon. At makikita natin ang cellphone ni Tang Feng at tiningnan niya nga ito kung sino ang nag-chat. At si Tingting nga ito na humihingi ng tawad dahil natakot daw siya sa oras na yon at hindi daw siya nakapagpaalam ng maayos, kaya napag-isipan niya daw na ang pagmamahal ay hindi nahaharangan ng pira, kaya magpatuloy daw sila dahil gusto peren daw siya nito. At, napalingon nga siya kay Manager Liu at tinawag na Brother Liu kahanga-hanga ka at salamat daw sa pag-encourage. At napunta tayo sa bahay ni Tang Feng at tiningnan niya ang chat ni Ting na pwede ba daw silang lumabas kinabukasan at pumayag naman si Tang Feng dito. At masaya nga na sinasabi ni Tang Feng na lalala ang kanyang Tingting daw malapit na daw silang maging sila at siguro daw malapit na daw iwan ni Tang Feng ang pagiging buhay single sana all na lang tayo nito. At napaisip na siya kung ano ba daw ang ginagawa ng Tingting niya sa nagdaang araw at titingnan niya na lang daw sa kanyang mga post. At bigla ngang nag-notification ang kanyang cellphone na nag-spend daw siya ng isang merit sa pagpasok ng inner moments ng mortal na si Wang Tingting. At napatanong na lang si Tang Feng ng inner moments. At sa isip nga ni Tang Feng na tama, ang circle gods daw ay pinapakita mga iniisip, ibig sabihin mind reading. Kunting paliwanag lang po para di tayo maguluhan ang inner moments ay kaisipan at sa papagitan ng system kaya ni Tang Feng na basahin ang isip ng sinong nilalang. At balik tayo sa patuloy na may ginagawa si Tang Feng sa kanyang cellphone. At makikita nga natin ang sinasabi ni Tingting na si Mr. Jane ay hindi pa nakikipag-divorce at hindi na daw siya makapaghintay at pagkatapos daw ng ilang taon na paglalaro siguro daw makikipag-settle na naman daw siya sa honest na lalaki. At makikita pa nga ang isa niyang sinasabi na ano daw ang pangalan loser na si Tang at binigyan daw siya ng red packet na 5/20 at titingnan niya na lang daw ang history chat nila ni Mr. Jane. At makikita nga natin ang pira na pinapadala ni Mr. Jin kay Tingting at nagtanong nga si Mr. Jin na kung nagpadala na naman daw ba ang si Tang Feng na talonan sa kanya ng red packet at sinagot naman siya ni Tingting na o daw at yun na lang daw ang pira niya at magpapadala pa daw siya ng pira kung magkakaroon siya. At dugtong pa ni Tingting sa chat na mahirap lang siya at hindi siya kagusto-gusto pero paano kung susubukan ko peren siya. At parang nagunaw nga ang mundo ni Tang Feng dahil sa kanyang nalaman. At galit na galit nga si Tang Feng at yung beach daw na yun at ano ba daw ang iniisip nun sa kanya. At ano ba daw ang mali sa pagiging honest. At susuntukan na sana ni Tang Feng ang kanyang cellphone. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil hindi niya daw pwedeng sirain ang cellphone dahil sa babaeng yun. Pero tinoteng daw siya na tulad ng ass kisser at paano kaya daw kung patikman niya yun. At ang bawat lalaki daw ay may hangganan. At seryoso nga na may ginagawa si Tang Feng sa kanyang cellphone. At nag-post nga ito sa mga friends niya sa makapangyarihang Circle of Gods kung papaano paparusahan ang basurang babae na si Tingting. At bigla ngang nag-friend request si Zhang Guifang the Mourner. At napaisip na lang si Tang Feng na pinagpapawisan na si Mourner daw di ba ay masamang god. At okay lang ba daw na ma-involved sa kanya. At naisip nga ni Tang Feng ang ginawa sa kanya ni Tingting kaya mas mabuti pa daw ito kaysa babaeng si Tingting kaya nagpatuloy nga si Tang Feng. At napunta nga tayo sa morning hall. Sa morning god na nagsabi na gusto ba daw ni Tang Feng na e-frank ang isang tao at pinakita nga niya ang violet na potion at ibibigay niya daw ito kay Tang Feng.
At nag-notify ng ang system na nag-send daw si Mourner ng bottle ng iLock. At bigla naman itong lumitaw sa kamay ni Tang Feng at ang lock bottle daw ay naglalaban ng iLock, as long as daw na malanghap ang iLock, ang God Lock daw nito ay papasok sa bote, at kung madami daw ang kanyang malanghap, marami din daw ang kamalasan na darating sa kanya. At tinanong nga ni Tang Feng kung papaano niya babayaran si ang God of Mourner. Sinagot naman si Tang Feng na punuin lang daw nito ang buti ng good luck, at pagkatapos ibigay daw ito sa kanya, at kung umabot ka na sa dito pwedeng mag-like at subscribe po. Nagpapatuloy ang ating kwento sa building ng restaurant na Scottish style. At makikita natin si Tang Feng na tinatawag si Ting Ting at kumaway naman ito. At nagpagkaopo nito at masaya niyang sinabi na hindi daw siya makapaniwala na i-invite siya ni Tang Feng sa isang klase na restaurant at kumita ba daw ito. At masaya naman siyang sinabihan ni Tang Feng na at nagpatakbo daw ito ng ilang negosyo. At okay naman daw ito. At masaya namang sinabi ni Ting Ting na expect niya na daw sa gusto niyang lalaki. At sa isip naman ni Ting Ting na swerte daw kasi gusto lang niyang magkaroon ng honest na lalaki pero parang nanalo pa daw siya dito. At linabas naman ni Tang Feng ang potion at sinabihan si Ting Ting na hindi daw siya nakapaghanda ng regalo kay Ting Ting ng nakaraan kaya naghanda daw siya at sana daw tanggapin ni Ting Ting. At masaya namang tinanggap ito ni Ting Ting at ang ganda daw ng boutique at kung perfume ba daw ang hawak niya. At kanya nga itong inamoy ng inamoy. At ang bango daw. Pero pinagpapawisan naman si Tang Feng na nakatingin dito at napamura na lang dahil ang dami daw ng inamoy ni Ting Ting at kung okay lang kaya siya. At naalala pa ni Tang Feng na nung sinubukan niya daw na amuyin yun ng kunti ay drive na daw ang kamalasan na natanggap niya at nagtae daw siya at nalock sa CR. At napatanong naman si Ting Ting kung may mali ba daw at napaaywas na lang si Tang Feng ng tingin at sinabi na wala at tinawag niya na ang waiter dahil o-order na daw siya. At tinanong na ang ni Tang Feng na kung ano ang gusto ni Ting Ting dahil narinig niya daw na masarap ang escargot nila dito habang nakatingin ito sa menu at biglang ang parang nasusuka si Ting Ting. At napatanong na lang si Tang Feng na kung okay lang ba daw si Ting Ting at kung hindi ba daw nito nagustuhan at sige kalimutan na lang daw nila. At bigla namang tumayo si Ting Ting at okay lang daw kailangan lang daw niyang pumunta sa restroom at nagtataka naman si Tang Feng dito. At sinundan nga ito ni Tang Feng sa restroom at nakita niya itong nagsusuka at umuubo pa. At sa isip pa ni Ting Ting na ano daw ang nangyari bakit pakiramdam niya daw may hindi maganda sa katawan niya. At tinitingnan lang naman siya ni Tang Feng. At hindi na nga nakatiis si Tang Feng at tinanong niya na si Ting Ting kung buntis ba daw ito. At nagulat naman ito. At lumingon nga ito at sinabihan si Tang Feng na wag daw itong maging silly dahil babae peren naman daw siya. Pero tinanong lang naman siya ni Tang Feng na kung bakit daw ito malaki ang tiyan. At nagulantang naman si Ting Ting dahil lumaki nga ang tiyan nito na parang may kakaibang mahika na bumabalot dito. At pinagpapawisan nga niyang iniisip na ano ba daw ang nangyari kung totoo ba daw na buntis siya. At nagbuntong hininga naman dito si Tang Feng. At bigla nga itong nagsalita na oh my bakit daw siya ayang lumabas habang buntis daw ito at plano ba daw nito na gawin siyang stepfather ng anak nito. At sumigaw nga ng malakas si Ting Ting at pinatahimik si Tang Feng. At bigla nga niyang kinuha ang kanyang cellphone at iniisip na kung kaninong anak ba daw ito kung kay Mr. Lee ba daw or kay Mr. Jin o di kaya kay Mr. Wang habang si Tang Feng ay nagtataka lang naman. Pero tatanungin na lang daw niya ang lahat at nagchat nga si Ting Ting na buntis siya at maging daddy na daw ang karelasyon niya. At nabigla nga siya dahil may nag-reply na daw. At pagtingin niya ay napamura na nga lang siya dahil na-sent niya daw sa company group nila at sinabihan sita ng katrabaho niya na anong nangyayari sa kanya kung totoo ba daw talaga na buntis siya at gusto ba daw nito na ay tanong sa boss nila na mag-leave siya. At humingi naman ng sorry ang isa niyang katrabaho na dahil hindi daw pwedeng kumuha ng maternity leave si Ting Ting dahil tumatawa daw ang company nila at kung gusto niya daw pumunta daw siya sa HR at kunin ang pira pagkatapos umalis na daw ito sa kumpanya. At nagalit nga ito dahil tinangal siya habang down na down daw siya habang tahimik lang naman si Tang Feng at nagtataka peren. At napaisip nga si Ting Ting na mas mabuti na lang daw na tumawag ng iba at tinawagan nga niya si Mr. Jin at sinabihan na buntis siya at ang bata daw at sa kanya.
At sinaway naman siya ni Mr. Jin habang nakayakap sa dalawang babae, sana all na lang tayo nito. Wow! At dugtong pa nito na akala ba daw talaga ni Tingting na hindi niya alam ang tungkol sa kanila ni Mr. Wang at Mr. Lee, at hindi daw siya ma-blackmail nito kaya wag na daw itong magpapakita. At pinatayan nga si Tingting at nagsisiga naman si Tingting ng hello hello. At napatanong na lang si Tingting kung anong nangyayari sa araw na to dahil ang lahat daw ay kakaiba. At may biglang ang tumawag sa kanya at dali-dali nga niya itong sinagot. At bigla na lang niyang sinabihan ang kabilang linya na wala daw siyang pakialam at ang kanya daw pinagbubuntis ay anak ni Jin Taisheng. At kalimutan na lang daw ang lahat sa kanya at sa iba dahil ang bata daw ay sa kanya kaya dapat daw maging responsible daw ito at kailangan daw nitong hiwalayan ang asawa nito at pakasalan daw siya. At nagsalita naman ang sa kabilang linya na kung tagapagsiraba daw si Tingting ng tahanan at nabigla naman si Ting dito dahil ang mama niya pala ito. At sumigaw nga ang mama nito sa kabilang linya na kung ano daw ang nagawa nito dahil kakahiyan daw ito sa pamilya niya at sila daw ng papa daw ay pinapahi nito. At nagsalita naman si Tingting na hindi daw at magpapaliwanag daw siya pero sinabihan lang naman siya na lumayas na at dahil simula daw ngayon hindi na siya ituturing na anak. At napatulala nga si Tang Feng sa kanyang nasaksihan at napaisip na lang ito na kahit hiningi niya daw ito pero parang sobranado ang pagkamiserable niya. At napatingin naman sa kanya si Tingting at kung nakita ba daw lahat yun ni Tang Feng at kung masaya ba daw ito. At umalis nga si Tingting na parang tinakloban ng buong mundo habang nakatingin lang naman si Tang Feng na nakokonsensya. At tiningnan niya nga ang laman ng buti at sa pagtingin niya daw na nasa trouble na daw si Tingting. At dito na lang po muna natin tinatapos at abangan po ang iba pang mangyayari sa kwento ni Tang Feng.